Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, yung aking nilagang malunggay. Ayan, tayo po ay iinom ng nilagang malunggay. Dagdagan pa natin ng konti at meron pang space ang ating mug. Ayan. Ito po ang aking nilagang malunggay, oh. Hindi ko na po yan hinihimay mga kaibigan. Kasama na po yung tangkay na yan, oh. Yan. Ayan po ang ating malunggay. Ito pa natin muna ilagay ito. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay mag-aalmusal muna dahil bago po tayo pumunta sa ating mga gagawin ngayong araw, tayo po ay kakain muna. Yan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating mga buhay-buhay? Tapos, kung halimbawa, ayan, malunggay na yan, ano mga kaibigan. Ay, ang sarap na. Pero kung gusto niyo pong medyo may lasa-lasa din, pwede po siyang lagyan ng kape. Paminsan-minsan po, naglalagay ako ng kape, gaya ngayon, oh. Maglalagay po tayo, not sponsored po ito ha. Not sponsored. Lagyan po natin paminsan-minsan kasi hinahanap din po ng katawan natin minsan yung konting tamis. Yan, para po may lasa. Ang mahalaga, yung pinakatubig natin ay nilagang malunggay. Pero hindi ko po yan madalas ginagawa. Kayari, sa isang linggo, isang bisis lang po ako naglalagay ng kape. Tapos, kadalasan ay malunggay na. Nagkataon lang po na may nakita akong kape dito sa mesa. Pero hindi talaga ako bumibili ng kape para sa aking sarili. Kamusta po ang buhay natin mga kaibigan? Sa inyo pong lahat, mga kaibigan ko, mula Luzon, Visayas, Mindanao, isa pong masayang umaga sa inyong lahat at isa pong masaganang biyaya ng Diyos ang ating pasasalamatan. Meron po ako ditong pandesal. Ayan po, oh. Yan. Grabe, ano, yung mga korte ng pandesal ngayon, basta kung ano-ano na lang, basta maluto lang, oh, di ba? Tapos, alam niyo naman tayo mga Pinoy, kapag kumakain ng pandesal ay sinasawsaw sa kape. Yan. Hinuhugasan ang tinapay sa kape bago kainin. Thank you, Lord. Masarap din ng mga kaibigan yung sinasawsaw-sawsaw sa kape ang ang tinapay. Kagabi po ay first time kong nag-silent live. Mula 12 a.m. to 5 a.m. yata yun, o almost 6 a.m. ko na tinapos yung aking live. At salamat sa lahat po ng sumuporta. Pasensya na kayo mga kaibigan ha, kung nagla-live ang iyong nanay Rayleigh palagi kasi gusto ko lang habulin yung watch hour ko na 4,000 na watch hour kasi matatapos na po ang 2024. Kailangan makuha ko po yung 4,000 na yun. Ang init po ng kape.
Ako po ay hindi rin masyadong kumakain ng maraming pandesal. Hanggang 2 lang pandesal lang po talaga ang aking kinakain, mga kaibigan, kasi hindi rin po ito maganda sa katawan, ang maraming tinapay. Tapos yung kain ko pong ito ay susundan ko po ito ng mga 1 o'clock. Pag wala po akong ginagawa na mabigat, halimbawa wala akong trabaho na mabigat, hindi po ako ginugutom. Kaya minsan mga 2 o'clock na, 2 p.m. na, 1 p.m. ang aking tanghalian. Dito po sa bahay namin, pag ganitong araw, parang ako lang ang tao dito. Walang maingay kapag walang aming mga apo. Paminsan-minsan manood din po tayo ng mga news patungkol sa ating bansa, mga kaibigan. Marami po tayong prayer items para sa ating bansa. Ang dami-dami pong problema at ang daming kaguluhan ng ating mga pinuno sa bansang Pilipinas. Ako, ang mai-contribute ko lang talaga sa mga nangyayari, prayer. Wala nang iba pa. Ang Diyos na ang bahala kung anong kahinatnan ng lahat. Pero sa mga nangyayari sa ngayon, mas lalo nating isipin yung muling pagparito ng ating Panginoon. Kasali yan sa propesya ng Diyos sa kanyang salita sa Biblia. Huwag po tayong pumanig sa mga bagay na makamundo. Hindi na po natin pinag-uusapan dito kung sino ang tama at ang mali, dahil nakasaad na sa Biblia na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging masakim sa salapi, magiging masakim sa kapangyarihan. Ang mga masama ay lalong magpapakasama. Dito na po tayo sa side ng mabuti. Magpakabuti na lang po tayo para pag biglang dumating ang Panginoon, madatnan po tayong isang mabuting anak ng Diyos. Hindi lamang mabuting tao, kundi isang mabuting anak ng Diyos na may tamang relasyon sa Panginoon at may tamang pananampalataya sa Diyos. Hindi ko po titignan ang mga sitwasyon kung hanggang saan hahantong ang kaguluhan ito, kundi ang tignan po natin yung baka biglang dumating ang Panginoon. Yun po ang ating pakiramdamang mabuti. Talamak na ang mga sitwasyon ng buhay ngayon. Kung totoo man yun, yung pinanood ko po ang presko ng ating ex-president, si Tatay Digong Duterte. Sabi niya doon, may listahan siyang pinakita kagabi. 25 tons na ginto. Nagkakahalaga na 129 billion. Sarap, no? Sarap sana pakinggan ng mga bilyon-bilyon na yan. Tapos sa gitna ng mga bilyones na pinag-uusapan, napakadaming taong naghihirap, nasa laylayan ng kahirapan. Hindi nga nasa laylayan, nahulog na mula sa laylayan ng kahirapan. Pero ang mensahe ko po sa mga nasa laylayan ng kahirapan o nahulog na
sa pinakababa ng laylayan, lumapit po tayo sa Panginoon. Dahil ang sabi ng ating Diyos, ang mga nasa ibaba ay kanyang itataas at ang mga nasa itaas ay kanyang ibababa. Okay lang po yun mga kaibigan kung tayo man ay nasa laylayan ng kahirapan. Sino ba ang hindi? Di po ba? Kahit kami man, nakatira lang kami sa syudad, nakatira lang kami sa ganitong klase ng kubo, pero hindi po na lalayo sa sitwasyon ng tinatawag na kahirapan. Kaya lang, yun ang maganda lang sa mga anak ng Diyos kasi hindi natin nararamdaman at tinitignan, iniinda yung kahirapan na yan kasi sa bawat araw ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng ating pangailangan. Kaya wag na po nating hangarin na magkaroon pa ng mga bilyon-bilyon, milyon-milyon sa ating mga bank account o sa ating mga buhay. Ang pangarapin po natin at hangarin ay yung may-ari ng bilyon-bilyon ng mga salapi dito sa lupa. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun ang ating pangarapin sa ngayon. Yung makasama tayo ng may-ari ng mundong ito ay maiuwi niya tayo sa kanyang kaharian sa kalangitan. Ewan ko ba mga kaibigan, bawat may makausap akong tao, para bang hindi po pwede na hindi pag-usapan ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang ang author ng lahat ng nangyayari. Siya lang ang may alam ng future, siya lang din ang nagpapahintulot ng mga nangyayari sa buhay natin, sa bansa natin, sa buong mundo. Kaya, kumpara lang sa akin, hindi ko na po problemahin ang mga sitwasyon na nangyayari. Kundi lalo akong magpapakasumiksik sa puso ng Panginoon sa paggawa ng mga bagay na tama sa kanyang harapan. Bagamat tayo ay mga anak ng Diyos, pero tungkulin pa rin po natin na ipanalangin, ipaglaban sa panalangin ng ating bansa at ang mga mamamayang Pilipino. Sabi ko nga ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. How much more pa ang Diyos na nagkatawang tao. Kung ano man ang ating kalagayan ngayon, kung nasasaktan man tayo, o kung ano man ang sitwasyon ng buhay, ramdam na ramdam ng Diyos yan ang damdamin natin. At alam yan ng Diyos ang kalagayan natin. Pero, may gagawin po tayo. Lumapit po tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas sa Diyos. Humingi tayo ng mga kaalaman, karunungan at katalinuhan kung paano po natin mapaglabanan at haharapin ang mga sitwasyon ng buhay na hindi po tayo apektado. Yung ibig kong sabihin, yung hindi ka mawawala ng pag-asa, hindi ka manlulupaypay, hindi ka mamumroblema, hindi mo gagamitin ng yung oras sa pag-iisip ng mga sitwasyon sa buhay, kundi hilingin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng sitwasyon na ating pinagdadaanan. Nung araw po, nung ako'y bata pa, pag nakikita ko ang aking nanay na umiiyak dahil sa mga problema, kasamahan sa pamilya, mga sitwasyon, umiiyak dahil sa panghuhusga ng tao, tinitignan ko po yun side by side. Bakit kami nahuhusgahan? Bakit magulo ang pamilya? Bakit laging nag-aaway? Bakit laging may problema? Bakit kahit may mga hanap buhay ang mga magulang namin, bakit laging gipit? Ano ba talaga ang problema? Dapat po ating pinag-aaralan kung bakit nangyayari
ang mga sitwasyon sa buhay natin na hindi naman natin ginusto. Ako, ang sagot ko po dyan, ipasiyasat po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Pasiyasat po natin dahil napakaganda po ng pagkahubog ng Diyos sa buhay natin, na ang nais ng Diyos ay sumunod lang sa Kanya. Sumunod lang. Tignan po din natin ang ating sarili. Sumusunod nga ba talaga tayo sa Panginoon? Ano ba ang pagkukulang ko sa Diyos? Ano bang aking ginawang mali? Bakit nangyayari ito? Hindi pwede kasing sisihin na lang natin ang sitwasyon na pwede nating sabihin na ano ba namang buhay ito? Parang wala nang katapusang problema. Tignan po natin kung saan nag-ugat ang problema para matapos. Pero kung magmamaktol na lang tayo at magmamaktol at ating i-deliver sa kung sino-sino mga tao ang ating sitwasyon, pag-uusapan lang po yon at magiging chismis na yon, imbis na walang nakakaalam na sitwasyon, ay nalalaman pa ng karamihan. Kung may mabigat man na sitwasyon at nababagot na tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. At doon po natin sabihin sa Diyos na, Lord, alam niyo po hindi ko na kaya to. Nahihirapan na ako. Turuan mo ko at ipakita mo sa akin kung saan nag-ugat ang mga bagay na ito na aking nararanasan ngayon na nagpapahirap sa akin. Dapat po laging ganun. Hanapin natin yung pinag-ugatan, pinagmulan, para kung meron mang tabingi na sitwasyon, maiayos natin kung may butas, matahi, o di po ba? Kung may naputol, idugtong, baka naman putol na yung ating communication sa Panginoon. Kaya kahit anong luhod natin, kahit anong iyak natin sa Diyos, ay hindi niya na tayo naririnig kasi putol na yung connection, yung internet natin sa langit. Kaya para maidugtong uli, kausapin natin ang Diyos kung bakit hindi niya tayo tinutugon at hindi niya tayo dinirinig. Huwag po nating sisihin ang Panginoon. Huwag po nating sisihin ang ating sarili. Dapat pinapatawad po natin ang ating sarili. Kasi di po ba minsan kapag nababagot ang buhay, ang sarili natin, inaaway natin, sinasaktan natin. Physically, dami ko nakikita, nandoong hinihiwa yung mga pulso, nandoong saksakan ng mga alak ang katawan dahil may problema, andoong makikipagbasag ulo dahil masama ang kalooban sa mundo. Di po ba? Damay-damay na pati yung hindi dapat na idamay. At sa lahat ng sitwasyon na magulo, lahat ng sitwasyon na mahirap, lahat ng sitwasyon na may mga sakit karamdaman, lahat ng sitwasyon na nararanasan ng tao dito sa mundo, wala pong ibang sagot dyan, kundi ang ating Panginoon. Lapit lang po tayo sa Diyos, magsisi ng kasalanan, magpaayos, magpatapyas, upang sa ganon, magiging maayos po ang lahat. Di po ba ang isang puno? Kapag nakita natin masukal na, ang dami ng dahon, ang daming sanga pero walang bunga. Di po ba tinatapyas? Pinuputol. Ako po pag umuwi ako ng isla, yung mga puno ng mangga doon pinapuputol ko po yung mga mga sanga, tinatanggal ko yung mga dahon, tapos patutuyuin ko, tapos susunugin ko. Kaya kung tinatapyasan tayo ng Diyos, kung nililinis ng Diyos ang ating buhay, sa pamagitan ng mga bagay na Kanyang pinapahintulutan sa buhay natin, huwag po tayong magreklamo. Pwede pong umaray. Pwede natin sabihin, Lord, aray ko, ang sakit pala. O di po ba? Pero huwag nating sabihin sa Diyos na, tama na Lord, pwede ba? Tama na. Alam ng Diyos yun kung saan siya titigil na area ng buhay natin. Kaya kung gusto talaga natin na makasunod sa Panginoon,
At kung pangarap talaga natin na makamtan ang buhay na walang hanggan at kaligtasan, sumunod lang po tayo sa Diyos. Ngayon, kapag tinatapik tayo, pinapalo minsan, tinatapyas-tapyas, hayaan lang po natin. Magpasalamat lang tayo sa Diyos kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi yung, sige lang, kukonsintihin lang tayo kahit anong ating ginagawa. Hindi eh. Kapag may nakita ang Diyos na ginagawa nating mali, talagang ipaparamdam niya sa atin at ipapaunawa na mali ang ating ginagawa. At sa panahon naman na nanghihina tayo, kakargahin na lang tayo ng Diyos kung hindi na natin kayang maglakad. Kaya nga po yung footprint in the sand, sabing ganun, bakit ang dami namang footprint, mag-isa lang naman ako naglalakad sa tabing dagat, sa baybayin ng tabing dagat. Sabi po doon hindi mo naman mga paa yan ang nakikita mo, hindi na bakas ng paa mo yan nakikita mo, kundi bakas na ng paa ng Diyos kasi kalong-kalong ka na. O, di po ba? Ganyan po ang Panginoon. Pag naubusan na tayo ng lakas, kinakarga niya na tayo. Parang magulang na biological na parents. Kapag isang anak ay umiiyak na at hindi na makasunod sa hakbang na magulang, binabalikan ito tapos kinakarga na lang. At tinitiis ng isang magulang kahit anong bigat ng anak. Higit pa dyan ang ating Panginoon. Di po nga, di ba? Di po ba? Ang Diyos ay inalay niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya dito po tayo mag-focus sa Panginoon. Ipag-pray po natin ang bansang Pilipinas, ipag-pray natin ang ating mga pinuno, pero mag-focus po tayo sa mga nangyayari dahil anytime, sabi ng Diyos, darating na siya. At nawa mga kaibigan, madatnan po tayo ng ating Diyos na naghihintay sa Kanya. Pasalamatan po natin ang Panginoon na kung anuman po yung biyaya na binibigay niya sa atin sa bawat araw ay pasalamatan po natin ang Panginoon. Makontento po tayo kung ano po yung binibigay ng Diyos sa bawat araw. Kapag wala at yan lang ang binigay ng Diyos sa ibabaw ng mesa natin, tanggapin na natin yan at makontento na lang tayo. Ito po ang aking kape. Okay, malunggay po yan, ang pinakatubig, nilagang malunggay. Tapos sa lasa ng kape ay sumarap-sarap naman. Pero hindi ko sasabing masarap-sarap lang, kundi ang sarap kasi biyaya ng Panginoon ito Kasi kung hindi natin malasahan yung pinakainer na sarap ng ating pagkain, hindi po tayo makukontento. Kaya marami naghahanap pa ng mas masarap kasi hindi na ako kontento doon sa kinakain. Pero kapag inisip natin na bigay ito ng Diyos ngayong araw, biyaya ito ng Diyos ngayong araw, so kailangan kong magpasalamat sa Diyos at makontento sa binigay ng Diyos ngayong araw. At sa araw ng bukas, iba na naman ang ipapatikim ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sa bawat araw po, kung ano pong binibigay ng ating Panginoon, makontento po tayo. Dahil yung satisfaction at contentment, kailangan po, nandito lagi yan sa ating mga damdamin. Para hindi na po tayo naghahanap pa ng mga bagay na mahirap namang dalhin sa loob ng ating pamumuhay o pamamahay. Ano po? So, yun lang mga kaibigan. Itutuloy ko po itong aking kape. Pinapalamig-lamig ko lang kasi ang init po. Alam niyo po ang ang malunggay na nilaga. Iba po yung init. Kapag nag-init ka po ng tubig na pure, madali po siyang lumamig. Pero ang malunggay po na nilaga, ito lang po ang matagal po siyang lumamig. Kasi alam niyo po ba ang malunggay? Mainit po siya. Kahit hindi po siya nilalaga. Kahit ikulog mo siya o ikulog mo lang siya, yung hindi siya nahanginan, grabe po yan ang init mga kaibigan. At kapag yung pure na malunggay ay ininom mo yung kanyang katas, grabe po ang init sa katawan yun. Kaya nga po nakukure yung mga
sugat-sugat sa sa bituka. Ayan, napunta po tayo sa malunggay mga kaibigan. Kasi biyaya din po ng Diyos ito. Ito po inilikha niya para magamit ng mga tao. Kung wala kang pambiling gamot sa mga diabetes, sa high blood o kung ano pa man, sa acid, sa heartburn, ito na po ang malunggay, libre na po ito. So, dito na lang po mga kaibigan ang aking mini vlog ngayong umaga at uulitin ko po ang aking pagbati sa inyo. Isa pong maganda, pinagpala, at masayang umaga po sa inyong lahat. Masayang agahan po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos, mga kaibigan, sa bawat hawakan ng ating mga kamay, ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. At ingatan po tayo, ganun din ang ating mga pamilya, pakabalutan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen.